Magkakaharap-harap na po si Maharlika at saka si First Liza Marcos. Palakpakan! Sino dito ang excited na? Ako excited na ako, magkaharap-harap yan. Kahit lang sa Zoom. Kasi kung ako, eto ha, bato. Kung ako sa'yo, ipatawag mo si Bongbong Marcos or else bayaran ka. Okay? Pag pinatawag mo si Bongbong Marcos, ipatawag mo na rin si Liza Marcos. Or else, bayaran ka. So pag pinatawag mo na si Bongbong Marcos, si Liza Marcos, a-attendan daw si Maharlika. So magkakaharap-harap na si Maharlika, si Bongbong Marcos at saka si Liza Marcos. O di ba? Masaya yan. Sinong excited dito na magkaharap-harap si Maharlika at saka si Liza Marcos? Ilagay nyo nga yan, ilagay nyo dyan. Okay yan, okay yan. Lagay nyo dyan. Hindi nga po dito, paulit-ulit naman. Ano ba to? Binigyan tayo ng dalawa ng tenga. Hindi ba karinig pareho? Sinabi ko nga Zoom yan eh. Zoom, Zoom, Zoom. Zoom! Zoom nga, hindi nga personal. Ulit-ulit. Di ba okay yan? Excited na ba kayo? Excited na ba kayo na maghaharap si Maharlika at saka si First Lady Liza Marcos? Ako excited na ako. Excited na ako. Naku, sana magkatotoo talaga. Ay, please. Ano ba tawag mo dito? Ganun? Sana magkatotoo na. Di ba? Sinusunod nila ang batas. Wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Liza doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. Walang ganon kasi sa Amerika. Walang ganon. Okay? Ako, Liza Marcos. Wag mo daw siya papakidnap sa embassy. Finger cross. Akala ko fingering. Hindi, bakit fingering? Kasi naka-finger. Ganon. Fingering. Madam Liza Marcos wag mong papakidnap si Maharlika sa embassy ha, para makapunta siya doon. Excited na ang taong bayan na magkaharap-harap kayo. Na matapos na tong problema natin. Okay ba yon? Okay ba yon? Palakpakan tayo. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso. At they have jurisdiction sa akin. At dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. Ay, bakit na bago? Kanina atapang-atao ako Wala ako inuurungan, tas biglang hell no na? Anyari? Sudden change of temperature? Mababasag yan. Hindi, alam mo yan ang natutunan ko nung high school. Sudden change of temperature, mababasag ang bote. Totoo yan. Madam, baka mabasag yung salamin mo. Bakit? Sudden change of temperature kanina atapang, ngayon biglang kailangan na dumaan kay Uncle Sam. Ba't nagtago ka sa puwit ni Uncle Sam? Bakit biglang nagtago sa puwet ni Uncle Sam? Akala ko ba atapang-atao ka? Anyari? Idol na kita Naudlot pa. Haharap ka lang via Zoom? Kailangan pa si Uncle Sam magpaalam? Hindi ko ata mag-gets yun. Ay, bobo kasi ako. Bobo ako. Haharap ka lang
Sa via Zoom, kailangan mo pang magpaalam kay Uncle Sam. Oh. No, I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You Hindi nga, via Zoom nga po. Via Zoom. have to follow the Constitution. Sandali nga po yung mga paulit-ulit ng labing OA mo. Ay, sorry, pagpasensyahan mo na ha. Ano na lang kita, alisin na lang kita dito sa channel ko. Kasi nahihiya ako sa iyo eh. Naiistorbo ko ang buhay mo. Oh. Sino pa? Walang moderator na nagtatrabaho ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Ako na lang. Sino pa ba dyan? Oh. Hindi! Anong personal? Sabi nito, personal po ang sabi ni Bato. Hindi ka nakikinig eh. Pusong Bato. Bato pa naman yung pangalan mo. Sabi ni Bato kanina, pumayag na siyang via Zoom. Yan ang problema sa atin eh. Hindi tayo nakikinig. Sabi ko sa inyo kasi, ulitin ko po sa mga hindi po nakikinig. Manood po muna kayo doon sa una kong vlog. Kasi nandun po yung sinabi ni Bato na pumayag na siya via Zoom. Pumayag na po 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 si Bato via Zoom. Pumayag na si Bato ng 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 via Zoom. Naintindihan na ho natin. Naintindihan na ho o ulit-ulitin ko pa? Ulit-ulitin ko pa po. Ulit-ulitin ko pa po. O, naintindihan na natin. Ulitin ko pa. Kaya nga, ayan na nga, ulitin na naman. Pumayag na nga si Bato via Zoom. Pumayag na nga si Bato ng via Zoom. Pumayag na nga si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Ulitin ko pa. Ulitin ko pa uli. Ano? Ganun na po ba talaga kahina ang ating tenga sa pagdinig? Ilakas nyo kaya? Pumayag na nga siya via Zoom. Pumayag na nga siya via Zoom. Ulit? Ulitin ko na naman? Yes please. Pumayag na nga siya via Zoom. Ulit? May magtatanong pa. Baka may magtatanong pa. Ulitin ko ulit. Antayin ko. Ulitin natin. Antayin muna natin kasi paulit-ulit eh. Pumayag na nga siya via Zoom. Pumayag na nga via Zoom. Pumayag na via Zoom. Pumayag via Zoom. Pumayag via Zoom. Pumayag via Zoom. Pumayag si Bato via Zoom. Pumayag siya via Zoom. Okay na. Ulitin pa uli.
Ganyan ho ba talaga pagka tayo ho ay ano na? Sarado na isip? Okay. Ngayon, pumayag din daw si Maharlika via Zoom. Palakpakan natin. Tuloy. Bago may hihirit na naman dyan. Ang Pilipinas, Konstitusyon ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin at kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But ayun, dyan pala nakuha nung mga ibang umihirit yung salitang the law of the Philippines and the law of the US. Hindi ko kinaya yun. Hindi ko kinaya yon. Sorry. Hindi ko talaga kinaya yon. The law of the US and the law of the Philippines. Hindi ko kinaya. Mali nga naman sila. Dapat silang magpaalam kay President Biden. I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon eh. Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan, kaugnay nga dito sa PIDEA Leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, no? Yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na, you know, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala dun sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales wala doon na supposedly, di ba, i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig ng taong bayan na yung mga testigong pinresent ni Lazo walang personal knowledge doon dito sa itong dokumentong ito na si Morales ang nagtipa o nagpasumpa doon sa confidential informant. So paano mo gagawing testigo ang isang taong hindi niya naman nakita o na witness, 'di ba? Kaya nga tinatawag kang witness hindi testigo ang tawag sa iyo, 'di ba? Ang tawag sa iyo, pinwersa lang nila Lazo or sorry. Okay, go ahead, yeah. Oo, pero kumbaga itong mga bagay na ito concern sabi mo nga nakatutok dito sa ating Admar, bayaran ka din. Admar, bukas na bukas dapat kang palitan ni Maharlika. Bobo ka. Mas magaling pa si Maharlika sa'yo. Admar, bayaran ka. Umalis ka dyan. Ha?
Umalis ka dyan. Dapat si Maharlika na ipalit sa'yo. Mas magaling si Maharlika sa'yo eh. Pagsasabihan ko to si Admar bukas na bukas din. Admar, pwede ba umalis ka na dyan sa SMNA? Hindi ka bagay. Mas magaling siya si Maharlika. Nauutal ka na eh. Oh, nalilito ka na. Sa mga tanong mo kay Maharlika. Mismong Pangulo kasi siya yung nag-handle ng ating bansa. Nandun pa rin yung agam-agam at hindi pa natutuldukan. Kasi nung tinanong siya kung ikaw ba ay totoo ba yung sinasabi ni PRRD na gumagamit ka na ganito, parang umiwas siya at sinabi niya ayaw niyang i-dignify. Ayaw niyang i-dignify pero binanata niya si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na gumagamit ng fentanyl na kahit before pa, presidente na si PRRD. Ang haba naman ng tanong mo. Ano ba yung question mo? Pang ano dapat yung question mo pang Miss Universe. Ang haba eh. Anong klaseng host to? Mas magaling talaga sa'yo si Maharlika. May lakas siyang Bitter ka. loob na aminin na gumagamit siya ng ganito kasi meron siyang iniindang sakit. Tapos, prescribe naman ito ng doktor. Kaibahan, malaking kaibahan dito sa So anong point mo, Admar? Paulit-ulit ka. Ang layo naman sa sinasabi ni Maharlika. Bayaran ka. Cocaine. So kumbaga, ito yung dapat na ito yung lumulutang na mga issue na doon sa pagdinig marahil baka masagot dito nakatutok yung taong bayan. Kaya medyo, sabi mo nga, nung nanonood ka dito sa streaming ng DZAR, lahat ng mga comments medyo kulang talaga. Nakukulangan sila. Marami na silang ibang mga sinasabi. Hindi mo maiiwasan na ganun yung perception ng tao, Maharlika. Yeah. Exactly. So anong tanong mo doon? Ang haba-haba no, wala ka naman tanong. Yan tuloy ang sagot na lang ni Maharlika. Exactly. Ay, ang gulo ng earth. Lang sa sagot ni Marcos Jr. na tinanong siya ng mga media na ano ang masasabi mo kay Pangulong Duterte na inaakusahan ka na ikaw ay nagdodroga o nagpo-Coca-Cola. Ang sagot niya, I won't dignify that question or that kind of... Ayan, inulit tuloy sa'yo ni Maharlika yung sinabi mo. Admar! Inulit tuloy ni Maharlika kasi mali ka, Admar. Tingnan mo na, ito si Admar talaga mali-mali. Umalis ka na dyan. Admar, resign. Admar, resign. Admar, resign. Pag-resignin natin si Admar. Bukas na bukas, sasabihan ko to si Admar. Admar, mag-resign ka na, ha? issue. Tapos sasabihin niya, siya nag-fentanyl. You know what? Bilang isang matinong presidente ka dapat, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? No? Diba? Ganun, hindi. Hinahamon ka ng taong bayan na magpag-drug test ka. Bakit ngayon ayaw niya pa rin gawin? Right? At binabalik niya kay Pangulong Duterte na ikaw nga nag-fentanyl. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung utak niya. Yung utak ni Marcos Jr. is not functioning well, distorted. Yes! Diba yung kanyang brain? Kasi nga, because of that white powdery substance. Kasi, ang claim niya, matalino siya. Ang galing! Yung fentanyl na sinasabi niya, medically prescribed yun. Prescribed nga ng doktor, di ba? So, bakit mo i-counter yun sa taong nag-accuse sa'yo na ikaw ang nagpupulburon? Where in fact, na ang pwede mo lang isagot doon is drug test. Patunayan mo sa 100-something million Filipinos na sinungaling si Maharlika, sinungaling si Duterte, eto yung drug test ko. Open sa public at hindi patago at hindi 2 minutes. Tama!
Ganun lang kasimple. Pero up to now, ayaw niya sagutin. Puro cover-up. Hanggang sa Senate, puro pagtatanggol ni Lazo. Oh, di ba? Sinabi na nga rin ni Senator Bato na naniniwala siya na nag-i-exist yun. Malinaw sa sikat ng, at malinaw sa taong bayan na meron po tayong bangag na presidente. Meron nagtatanong dito. Tama yan, Maharlika! Ang galing talaga ni Maharlika. Palakpakan natin. Palakpakan si Maharlika. Hindi, ang galing-galing talaga. Galing talaga, promise ni Maharlika. Oh, walang biro. Oh, sabi nito isa, nawalan daw siya ng respeto sa isang banatbay. Na nakilala ko dati. Oh, sige po. Oh, tatanggalin ko na po kayo dito kasi nahihiya naman ako sa inyo eh. Oh, di ba? Nahihiya naman ako. Oh, 'di ba? Oh, sige, bye-bye. Oh, eto pa isa, oh. Bitter nga si Banatbay. Bakit? Galit ako kay Admar? Naging bitter na ako kay Admar? Ba't ako magiging bitter kay Admar? Oh. Tuloy. To, Marlica, kung ikaw ba ay dadalo kahit through online, virtual. Oh yes, I would love to. yes. I would love to. Senator Bato, baka naman. Okay? Yes. Makakatipid pa sa pera ng bayan. Diba? Ayan malinaw yan. Sabi ni Maharlika, a-attend siya. Dahil dyan, hinahangaan ko na siya ngayon. Oh, bakit? Hindi nyo hinahangaan siya? Ako hinahangaan ko siya. A-attend na siya. Via Zoom, via Zoom. Oo, makatipid pa kayo sa pera na bayan. I can afford naman to, para sa pamasahe ko. Pero sabi ko nga, kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? Diba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang eh. So, matapang kasi si Maharlika. Pero doon lang matatakot ako. Tama. Si Maharlika ang pinakamatapang na vlogger. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Tama. Kasi si Bongbong Marcos ang issue dito. Si Bongbong Marcos. Siya. Baka nga may alam to si Maharlika na si Bongbong Marcos ang naglabas ng PDEA na yun eh. Diba? Kaya dapat siya ang tanungin. Siya ang imbitahan sa Senado. Tungkol doon sa PDEA na yun. Kasi siya, eto, diba? Ikaw, Garski, inakusahan ka. Patunayan mong hindi totoo yung akusasyon sa'yo. Diba, Garski? Sino dyan ang mga pag inakusahan kayo, dapat patunayan nyo hindi totoo yung akusasyon sa inyo. Kaya kayo dapat ang interviewin. Tama, mali. Diba? Though, yung isa sa layunin nitong investigation na to. Anong sabi nito? Intay ka na lang kasi ng next week kung di papayag, doon tayo magsasalita. Hindi, ako nga Ano ba? Bingin ka ba? Sabi ko nga naniniwala ako na si Maharlika haharap kasi matapang na tao yan. Naniniwala ako, nahaharap siya. Kasi nga matapang na tao yan. Ano ba? Bigay ka ba kabayan OFW? Matapang yan eh. Hindi aatras yan si Maharlika sa lahat ng laban. Hindi aatras yan. Haharap yan sigurado ko via Zoom. Sigurado ko dyan. Diba? Bahala kayo. Ako, naniniwala ako na haharap siya. Sino dito ang hindi naniniwala na haharap si Maharlika? Ibablock ko kayo. Kasi ako naniniwala ko na haharap si Maharlika via Zoom. With all of my heart, naniniwala ako na haharap si Maharlika via Zoom dahil matapang na tao siya.
Sinong hindi naniniwala dito? Sige, bablock ko. Ana Rot, ikaw naniniwala ka? Ibablock kita. Oh, maniwala tayong lahat. Ano sa... Hindi ako sarcastic, ha? Sarcastic ba ako? Hindi ako sarcastic. Naniniwala talaga ako. Ito, kitang-kita nyo sa maganda kong mata. Naniniwala ako na haharap si Maharlika dahil matapang na tao siya. Naniniwala ako dun. At tapang matao yan eh. Para malaman nila na kung sino kung bakit nagli-leak itong mga Ay, Garski, maganda yung suggestion mo, Maharlika for President. Pero Senate muna. Documents na ito. Pero huwag kalimutan ni Senator Bato na ang layunin dito ng taong bayan na maipakita na kung totoo ba na si Marcos Jr. ay nagko-cocaine o nagpupulburon. Kasi kung maipakita mo sa taong bayan, which is inamin niya, na totoo, naniniwala siya na nag-exist ang dokumento. So ang susunod dapat na hakbang, ma-prove natin kung si Marcos Jr. ba ay nagbabangag-bangag. Tama! Gets nyo? Unang hakbang lang eh. Sabi nga ni Maharlika, sabi ni Bato, naniniwala siya doon sa dokumento. I therefore conclude, sabi ni Maharlika, kailangan nating patunayan na totoo siya na nagpupulburon si Bongbong Marcos. Para mapatunayan natin yon, kailangan humarap ni Bongbong Marcos. Bravo! Perissimo! Ganun eh, panalo. Hindi totoo 'yun. 'Di ba? O ano, tanungin ko kayo, ano ba ang sinabi ni Bato? 'Di ba sinabi ni Bato, totoo yung dokumento na 'yon. So sabi ni Maharlika ngayon, dapat patunayan ngayon. Sino magpapatunay? Si Bato ba? Patunayan natin ngayon na si Bongbong Marcos ay gumagamit daw ng pulburon. So kailangan tanungin si Bongbong Marcos kung gumagamit siya. Kailangan i-booking sa Senado. Tama, mali? Hoy! Edgar ha, mali yan. Anong parang si Rizzo Ontiveros, may paratang siya tapos yung pinaratangan na mag-explain? Or sinasabi mo, si Maharlika, parang si Rizzo Ontiveros? Bitter ka lang! Inggit ka lang! Inggit! 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 Bayaran! Bayaran! Inggit kayo! Lahat kayo inggit kay Maharlika! Bawal kumontra kay Maharlika! Overnight or negative ba siya? Kaya i-push niya ito na imbitahan si Marcos Jr. or kung hindi man, dahil alam ko naiipit siya, naiintindihan natin yan. I-push ng taong bayan o whatever government agencies, which I doubt na hawak lahat ni Lisa yan, at ni Kuting na magpa-pulburon test ito. And once and for all, maklear ni Marcos na siya ay negative. At ito dapat ay hindi 2 minutes. Yan, dapat patunayan ni Marcos yan. Ako naniniwala ko dyan. Ikaw, Narot, kasi inggit ka lang kay Maharlika. Insecure ka kay Maharlika. Insecure ka kay Maharlika, Narot. Di ba inaakusahan natin si Bongbong Marcos eh? Di ba? Dapat umagri ka sa amin. Pag inakusahan natin yung mama, dapat magpa-drug test siya. Mag-follicle cell, ano siya? Anik-anik. Dapat patunayan niya sa taong bayan na hindi siya, kasi pinaratangan natin siya eh. Dapat patunayan niyang hindi totoo yung paratang. Test. At again, talagang dapat ipatawag din yung mga doktor na pumirma at ang St. Luke's. Kasi harap-harapang ginagago ang taong bayan. Yeah. Di ba? Sinabi na rin ni Morales
as a former agent of PDEA na there's no such thing as 2-minute drug test. And ano naman ang masasabi mo dito sa mga critics mo, lalo na yung response nila imbis na yung mismong sinasabi mo, ang kanilang depensahan, minsan umabot pa sa pagkatao. Parang kagaya doon sa nangyari kay Agent Morales na first part pa lang yung makinaharap niya na kaso, na-dismiss sa ganito, pero sabi naman ni Agent Morales, hindi naman siya convicted. Hindi naman siya convicted doon sa mga kaso na yon. Ano naman yung masasabi mo diyan? Hindi doon sa kung ano yung binabanggit mo, laman ng mismong vlog mo, kundi tumataliwas. Alam mo na, yung character assassination. Okay. Wala, masasabi ko lang sa kanila, jutang ginemis yung lahat. Oh. Kayong lahat. Anarot, jutang ginimis ka. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Sa ending. May sasabihin ako sa inyo. Abangan nyo. Well, I mean, seriously, ganito lang yan. Alam nyo, alam mo, Admar, since 2015, nung ako ay naging nagganap na vlogger na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko because I'm concerned sa issue sa Pilipinas about balikbayan, ang tanimbala, marami nang lumabas. Kumbaga, kalayaan nila yan eh. Mag-invento sila ng kwento, bahala sila sa buhay nila. Nasa tao yun kung maniniwala ba sila sa akin, wala naman tayong sapilitan eh. Kasi ako, I totally understand that you cannot please everybody. Hindi naman pwedeng lahat ng tao maniniwala sa akin, di ba? Hindi naman pwedeng lahat 100%, oh wow, galing ni Maharlika. Of course, may individual. Alam mo, Madam Maharlika, yung mga hindi naniniwala sa'yo, inggit lang sila. Yung mga hindi naniniwala sa'yo, bitter lang sila. At higit sa lahat, Madam Maharlika, yung mga hindi naniniwala sa'yo, bayaran sila. Individuality tayo. So yung iba, nalihis ng kanilang mga pag-iisip o baka nagbangag-bangag sila. So wala tayong magagawa yan. And they are victims. And some of them, they are being paid by the Malacanang. At intindihin natin sila, nagugutom sila. At magpasalamat na rin sila sa akin dahil sa pagbabash nila sa akin, nagkakapera sila at nakakakain sila. So masaya na ako kahit paano nakapaglagay sila ng pagkain sa mesa. So if you ask me kung ako ay apektado dyan, bring it on. Diba? Bring it on. Ganyang katapang si Maharlika. Wala yang inuurungan. Kaya ako naniniwala ko na haharapin niya talaga si Bato. Oo, tama ka dyan. Banyagang Pulube, ang di naniniwala kay Maharlika, di natin bate. Oy, Hanarot, magpasalamat ka kay Maharlika. Kung wala siya, wala ka. Si Maharlika ang pinakabayani sa lahat. Lahat kayo bayaran lang. Lang yun. Yun din yung sabi ni ni Lavia. Pero ma'am, I know. Oo, pero ano yung ang isa din sa mga tanong, bakit ganito na lang ka-passionate si Binibining Maharlika na maganda naman siguro yung pamumuhay niya sa Amerika? Oh. Bakit talaga... Ako na sasagot! Ako na, Admar! Mahal niya kasi ang bayan. Maharlika! Ikaw na may mahal sa bayan! Yun ang totoo dyan! Oo! Tinanong mo pa? Masaya na si Maharlika sa Amerika, madami yang pera, wala yang utang. Hindi niya kailangan mag-content, pero dahil mahal niya ang Pilipinas, kaya siya nagbablog. Maharlika!
ang naging maisog para italakayin ang mga ito na pwede naman siyang manahimik. Parang si Agent Morales din kasi 2012 na naganap yung yung insidente, 'di ba? Pero yun nga, humarap pa rin siya. Di basta-basta na pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan yung makakabangga niya dito. Pero ano yung nagpapa-ignite sa inyo po, Binibining Maharlika, para sa kabila nitong mga dambuhala na babanggain ninyo, tuloy pa rin kayo at hindi kayo nagpapatinag? Well, katulad na sinasabi ko sa vlog ko, ipinanganak yata ako, bago pa yata ako pinanganak, nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, may punyal na akong katabi. But again, mga kababayan, I cannot change my DNA. Alright? Kasi bata pa lang ako, nakita ko yung mga injustice sa Pilipinas. Sa lahat ng mga palangga ko, narinig nyo yan. Pag ako kasi bilang isa, growing up, yung sistema kasi na nangyayari sa Pilipinas, bago pa ako pinanganak, nandiyan na yan. When you go to government offices, makikita mo yung mga taong gobyerno kung paano sila mambastos ng mga taong, sabi ko nga, yung mga probinsya, mga promdi, may accent ka lang, Bisaya ka lang, pagdating mo sa Maynila, pupunta ka sa Social Security, sa GSI, so whatever agency, o sa bangko, gano'n, dinolockdown ka ng kapwa mo Pilipino. So growing up, palaban na talaga ako. So hindi ako pumapayag na yurakan ako ng kahit sino, kahit babae o lalaki o mas matangkad sa akin, mas matanda sa akin. Talagang sabi ko nga, I cannot change my DNA. Namboboljak talaga ako, even physically, when I was young, just to fight for what is right. And saan ang gagaling to? Again, it's coming from the heart. You cannot dictate kung ano yung nararamdaman mo. Diba? So nakikita mo yung pangbubudol sa atin. Sinuportahan ko to si Bangag for 6 years. Spending my own money. At itong mga kababayan natin na nanonood ngayon. Diba? Ni piso wala akong hiningi. Kasi umasa ako na ibabangon nila Pilipinas. Umasa ako na ang OFW, ang iba sa kanila, hindi man lahat, makauwi para makapiling nila ang kanilang mga pamilya. Ano nangyari? Ang nangyayari, panalo sa loto si Lisa at si Mel Robles. Kahapon lang, may lone better na naman. May lone winner na naman. So, ito yung mga issue. Kaya, mas lalong nag-ignite. Mas lalo kung nagiging passionate sa laban na kailangan boses ng Pilipino ang manaig. Sobra na. Talagang grabing, kumbaga, garapal, walang hiya, walang kahihiyan itong gobyernong ito. Dito na nga lang sa issue ng pulburon. Deadma lang. Paano mo irerespeto itong gobyernong ito kung napapaligiran siya ng mga gabinete niya? Hindi man lahat, pero mga bangag din. Marami dyan. But anyway, paano mo irerespeto ang gobyernong ito na yung first lady ahas, nagpapa-interview, nagsispend ng pera ng mga payola, nagsispend sa mga taong para atakihin kami nila Attorney Vic at Attorney Glenn Chong, kami nila SAS, para i-bash kami dahil kasi nasa poder sila. Pag sila ay nasa podium o nasa pwesto sila ang paniniwalaan ng tao dahil they are the government, they are the first lady, so dapat sila ang paniniwalaan, which is hindi sila nagwagi. Dahil ang taong bayan, through social media, through technical age now, they are smarter than this bangag in Malacanang. Yes! So, yun. Just, sinusunod ko lang kung ano yung nararamdaman ko. At sabi ko nga, hindi ko pwedeng utusan yung puso ko kung ano yung nararamdaman ko sa everyday na ginagawa ng mga, bagag na Marcos. Opo. Maharlika, nakatakda yatang imbestigahan yung deepfake audio ni Pangulong Bongbong Marcos na hinihimok. Alam mo, grabe. Hindi ko kinaya yun, mga kababayan. Sorry. Sorry, pero bayani ka, Maharlika. Ikaw talaga may pagmamahal sa bayan. Ikaw talaga. Bakit? Ano kala ninyo? Totoo naman eh.
Bakit nyo ba inaaway? Diba? Sorry. Ganun ba yun? Porkit American sabi nito isa, sama na ugali mo, inggit ka lang. Inggit ka lang, bitter ka lang. Mahal ang bayan, American citizen. Bakit? Ganun ba yun? Porkit tumakbo kay Uncle Sam, hindi na pwedeng magmahal sa bayan? Huwag kayong ganun. Huwag kayong ganun. Mabuting tao yan. Maraming nagawa yan sa bayan. Oo, tama kayo. Maraming ganyan sa Amerika. Mahal na mahal nila bayan nila. Kahit sila namumuhay sa Amerika na marangya. Kahit hindi ho sila nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Mahal nila bayan nila, wag nyo namang inaano. Wala yun doon. Mga jutang ginimis kayo. Huwag kayong ganyan. Masyado kayo. Ako, bahala kayo. Basta ako, ipagpapatayan ko to si Maharlika. Mahal na mahal ko na to si Maharlika. Daw, militar na makipaglaban na sa China. Tingin mo, pwede ho ba mga banateros, mag-sorry naman kayo kay Maharlika? dapat ding isama yung sige na, mag-sorry kayo kay Maharlika. Pinaglalaban kayo ni Maharlika tapos kayo ganyan? OFW kami, Mr. Oo nga, bakit? Ano ba? Diba sinabi ko nga, pinagtatanggol ko nga kayo eh. Sinasabi ko nga hindi porket nasa ibang bansa, hindi na mahal ang bayan. Ano ba sinasabi mo? It doesn't matter whether you are in other country, you can still love your country. Ano ba sinasabi nyo dyan? Halimbawa, kung kasi walang nagko-question pa doon sa ano mo yung inilabas mo ng mga audio tsaka video. Yung, wala dapat mag-question dyan, Admar. Walang karapatan kayong mag-question. Bayaran kayo pag kinwestiyon nyo yan. Kidnapping incident, pwede na rin ba nilang isama yung investigation na rin kung totoo yun? You know what? Actually, natuwa ako kay Senator Bato kanina nung in-interview ko pa. At natuwa din ako kay Ka Eric kasi binrought out na yung issue na yun tungkol sa kidnapping. At sabi ni Senator Bato doon, hindi pa niya nare-receive kung ano man yung mga audio recording at iba pa mga ebidensya. And for sure, naririnig tayo ni Senator Bato. And I am looking... Excuse me po, Phil Canadian Family Vlog. Ako, naniniwala ako na ang mga wag mong baligtarin. Naniniwala ako ang mga OFW ang tunay na bayani sa Pilipinas. Yan ang pinaniniwalaan ko. Sila ang naghahatid dito. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi ho OFW. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga American citizen na magkaiba yung American citizen sa OFW. Paki-define po, paki-define. Iba ho yung American citizen sa OFW. Ang mga American citizen, mahal nila ang bayan nila kahit nandun sila sa Amerika. Looking forward na darating sa'yo, Senator Bato, and I hope mapagbigyan mo rin. Hindi ko nga maintindihan ba't nadamay kayong OFW, Maria Lourdes? Araw-araw ko pinagtatanggol ang OFW. Tapos sasabihin nila, ayan,
Ako, US citizen ako, pero mahal ko ang Pilipinas. Totoo yan. American citizen ka, Canadian citizen ka, o ano ba bang citizen mo. It doesn't mean nasa ibang bansa ka, hindi mo mahal ang Pilipinas. Mahal mo ang Pilipinas kahit nasa ibang bansa ka. Correct? Totoo yan. Pansin at mai-present ng mga testigo o yung mga pinilisa itong mga ano na to, itong mga ebidensya na to. Doon naman sa deepfake chubat-chuchu ng sabi nito isa, nag-US citizen para makuha lang benefits dito pero ang puso at dito magre-retire sa Pilipinas. Ang dami ko kayang kaibigan na ganyan. Gusto nila sa Pilipinas at ang puso nila para sa Pilipinas. Yan ang totoo. Ang basura yun, Admore. Alam mo, actually hindi ko nga napanood yung kung ano yung sinasabi nilang audio or video, whatever. Meron na sila sa akin Sabi nito isa, I am OFW pero naunawaan ko ang point of view ni Sir Banat Bay. Yung iba blurry ng isip dahil, maliho yan. Wala ko sinasabing ganyan. Ang linaw-linaw ng sinasabi ko, malinaw ang sinasabi ko. Hindi porket American citizen ka na ay hindi mo pwedeng mahalin ang bayan mo. Ewan ko saan nyo nakuha yun eh. Oh. Kasi yung background mo tumatawa. Sino tumatawa? Ito. Lagi ko talagang pinipindot yan. Kahit seryoso ko, pinipindot ko to. Ngayon lang po ba kayo nakinig dito sa Banat Bay? Kahit seryoso ako, pinipindot ko yan. Sabi ni Drogon, kapag MDS ka, hindi mo maintindihan ang point ni Banat Bay. Ewan ko. Kasi si Banat Bay, masama ugali niyan. Totoo nga. Alam nyo si Banat Bay, masama ugali niyan. Inggit lang yan. Bitter lang yan. Si Maharlika lang ang may mahal sa bayan. Marcos Jr. sumasayaw-sayaw. It's an AI thing. AI. Alam mo, knowing Lisa and the presidential... Sabi ni Grail, litong-lito na mga MDS. Banateros, tawa lang ng tawa. Bakit ka tumatawa? Bawal ang tumawa ngayon. Pag tumawa ka, ibig sabihin masamang tao ka. Hindi mo alam yun? Bawal. Pag pumindot ka ng tawa, masamang tao ka. Naintindihan mo? Bawal yun. Communication, it's all bull. Gawa-gawa nila yan. Para sabihin sa taong bayan, they're suggesting na yung mga susunod na mga videos na ipapalabas, whether ni Maharlika o kung sino man, ay AI. Alam mo, mind conditioning yan. Ganyan na mga bangag. Okay? Pinapangunahan nila, pero the more na gumagawa sila ng kwento, ng kasinungalingan, the more na napapahamak sila. Yan, so, walang kwenta yan. So, doon sa AFP, well, ano bang, kay Bronner, sa PNP, ano ba, mga ano yan, mga appointee ni Marcos Jr. So, definitely, tatango-tango sa kanya yan. Anong expect natin sa kanila? Imbestigahan itong, yung audio ni Liza? Tama. Hindi nila gagawin yan. Hindi sila mag-initiate. But we still have hope kay Senator Bato. Kasi pag-usapan nila. Parang, kaya dun sa mga palagang... Tama talaga si Maharlika. Ano? Mga banateros? Buhay pa kayo? Mga banateros! Buhay pa kayo? Kaya proud ako sa mga banateros eh. Matalino. Bad shot ka na sa aming OFW. Ba't kaya nadama yung OFW dito? Ang pinag-uusapan dito, American citizen. Napunta tayo sa OFW. Magkaiba po ang American citizen sa OFW. Ang OFW, anong ibig sabihin ng OFW? Overseas Filipino worker. Ibig sabihin po, mga Pilipino na nagpunta sa ibang bansa at nagtrabaho.
Okay? Ano po ang American citizen? Ano po? Basa. Sumpa. Wait ha. American citizen. Ibig sabihin po, hindi po sila nagtatrabaho. Ibig sabihin po nun, sila po, nagtatrabaho sila pero sila po ay nakatira na sa ibang bansa. Kaya nga po sila naging American citizen. Yun. Naintindihan? Overseas foreign workers. Yan. Immigrant. Iba rin ang immigrant. Ang immigrant, siya po yung kumanta nung song na ano. Ano bang song niya? Nakalimutan ko na yung favorite song ko ni Immigrant eh. Hindi nyo kilala si Immigrant? Ay, nako. Hindi nyo alam yon. Yung Lead Me On. Ayan, si Immigrant yan. Yan, My Father's Eyes, Immigrant. Buhay pa kayo? Okay. AI kasi, Maharlika, parang yung AI na yun, yung boses na yun ni PBBM, parang hinihimok niya ang militar na makipaggera na sa China. So kumbaga, nabanggit mo nga, baka sinadya itong ilabas itong ganitong naratibo para ang lahat ng mga lumalabas, kasi nauna na nung yung sa dokumento, AI generated daw, pati yung ayan, sabi nito isa, maraming OFW ay naging citizen ng bansa na pinagtatrabahuhan nila. Oo nga, tama. Sang-ayon ako. Hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban ng iba, no?